Hi, good morning, good afternoon, and good evening po sa lahat ng nasa Zoom natin right now. Okay, so patype naman ako ng abundance if you hear me loud and clear. Kung naririnig niyo na po ako ng maayos. So, anyway, congratulations sa lahat ng mga nakapag-attend ngayon, 'di ba? So, isa sa mga patunay, 'di ba, na desidido or committed talaga kayo sa negosyo natin. So, mas maganda, 'di ba, i-rally pa natin yung link sa mga kakilala, sa mga qualifiers, and sa mga leaders na meron tayo. Okay? So, pa-open cam din po ako para at least makita ko yung mga nagagandahan at napupugian yung mga muka. Okay? So, itatawagin ko yung mga hindi naka-open cam. Okay, so ngayon, inspiring, di ba, yung event natin right now. Bakit? Isa lang naman siya sa dating katulad natin, di ba, na nanonood. And right now, isa na din sa kumikita ng malaki. Okay, so please share the link para at least mas madami pang ma-inspire sa event natin right now. And the same time, di ba, hindi lang tayo yung nakikinig. Okay, and para din makatulong tayo sa iba. Okay, so excited na ba ang lahat na makinig or ma-inspire, matuto kasi hindi biro yung sharing natin ngayon, 'di ba? So, isa lang naman tong dating farmer, 'di ba? Na right now isa na din sa kumikita ng malaki. Before tayo, before natin tawagin yung speaker natin, so may papanoodin muna tayong video. Okay? So, please all watch this video. Take me back to the city that I call my city, where everybody knows my name. Take me back to the people that I call my people, yeah. I'm a long, long way from my city, my city. From my city, my city. In my city with my name before the name came. Living in the fast lane, ain't have to change lanes. Had a hoodie on my head before the rain came. Sometimes family and friends, that's the same thing. I thought I knew all about pain till the pain came. But I'm still in the Hall of Fame, cause I ain't hate the game. Never care about what it is or what it was. Never live your life in fear, live in love. For my city, shed tears and shed blood. In my city, I lost the ones that I love. Take me back to the city I call my city, where everybody knows my name. Take me back to the people that I call my people, yeah. I'm a long, long way. Take me back to the city that I call my city, where everybody knows my name. Take me back to the people that I call my people, yeah. Yeah, I'm on my way. My city, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Take me back, my city, my city. My city, my city. My city, my city. Take me back, take me back. My city, my city. My city, my city. Okay, a Millionaires Club member, a 6 digits earner, and dating farmer. Okay, let's all welcome Mentor Domingo Astillero. Alright, good morning, good afternoon, and good evening everyone, di ba? Ayan, if you can hear me loud and clear, patype naman po dyan ang number 31. Ayan, number 31. Hello po Ate Cecilia. Ayan, from Thailand. Hello, di ba? Na shout out dyan sa Thailand, di ba? One day from Thailand, joke lang. Di ba? Nakasmile si ate. By the way, thank you so much po sa ating napakagandang host sa pag-intro, di ba? And syempre, thank you so much din sa nagawa ng ating video, di ba? Sobrang lupet. Shout out po Richard Ken Marbella, di ba? Thank you so much sa paggawa ng ating video, intro video. By the way, guys, sa mga hindi po nakakakilala sa akin, mamaya na po magpapakilala, okay? I-share nyo lang po muna, okay, yung link natin sa mga kakilala natin, sa mga kasama natin dyan, na wala pang nasa Zoom. Kasi itong ikikwento ko, ito yung buhay. Okay, ito yung buhay ko bago ako napunta dito sa ating community, bago tayo natulungan, bago tayo nagkaroon ng achievement. So, ikikwento ko po yun sa inyong lahat. So, mas maganda, mai-share po natin to sa iba. And syempre, mas maganda, nakapokus po tayo, di ba? Nakapokus tayo para at least malaman nyo kung ano ba yung
ano ba yung kwento ni Mentor Domingo, di ba? Ano ba yung naging journey niya dito sa community po natin sa M1 Private League? Ayan, di ba? Ang dami na, naka-open cam na sila, di ba? Dumarami at dumarami pa po tayo. Mas maganda, paramihin pa po natin. Ayan, di ba? Paramihin pa po natin. By the way, guys, bago tayo mag-start, pa-type naman po dyan ng excited kung excited na po kayo makinig. Ayan, excited na po kayong makinig sa aking journey po dito sa In1 Private Elite at sa company po natin na AGG. Ayan. Yun, dami nang excited. Ayan, mag-share screen lang po ako. Ayan. Para at least makita nyo po kung sino ba. Sino ba yung poging nasa harap nyo. Ayan, di ba? Para at least kilala nyo naman po at mas lalo nyo pa po akong makilala. By the way, guys, sa mga hindi po nakakakilala sa akin, by the way, I am Domingo Astillero Jr. By the way, syempre, Domingo din po ang pangalan ng tatay ko. Okay? Former employee and syempre, former farmer. Hindi ko po yan kinakaya. Bakit? Kasi yan po yung nakapagpatapos sa amin. And syempre, yan po yung nakatulong sa amin. Yan, sa pagiging farmer. Local and international travel qualifier. And syempre, itong malupit kasi nakasama po tayo sa ating company na Top 300 and Millionaires Club member. Ito po, fresh na fresh car achiever. Ayan, di ba? Kayo na yung susunod. Okay, by the way guys, ito po yung background ko and next ko po. Ayan, wait lang po natin. Ayan, nakikisama ang ating internet. Ayan, kung nakikita nyo po dyan, ito po ako before. Ayan, nakikita na po ba? Kung hindi pa po nakikita, ayan, alam mo, nakikita nyo na po. By the way guys, ito po ako before. Isa pong typical na estudyante. Okay, tingnan nyo po muna. Nakapag-graduate sa Bicol College, Caraga Albay. Graduate po tayo as a teacher. Mathematics major po. Kung saan nag-focus po tayo sa numero. Kasi hindi tayo magaling sa letra. Numero po tayo magaling. Kaya pag sinabing spelling, kayang-kaya ko yan. By the way guys, graduate po tayo dyan sa Bicol College and nagturo din po tayo 2 years and pandemic po, yun po yung inayawan ko. Bakit? Kasi po pandemic, inayawan ko po yung pagtuturo kasi sobrang delikado sa labas. So ano po yung napag-isipan ko, sabi ko, what if bumalik po ako sa pagpa-farming? Diba? What if balikan ko yung pagtatanim? Kasi yun naman po yung nakatulong kasi wala naman akong nasasagasang tao, kung ano, yun talaga yung buhay na nakatulong sa amin sa loob ng ilang taon. So binalikan ko po siya. Sabi ko, ito na lang yung pukusan ko pagpa-farming. At kagandahan po niya na akala ko dati artista lang yung mamamagasin, di ba? Kasama sa magazine. Yun pala, tingnan nyo po, magazine, artista, yung kalabaw po. Ha, hindi ako. Yun. So, na featured po tayo sa isang magazine na kasama po tayo dyan as a young farmer. Di ba? Batang-bata sa lugar po namin na nakagraduate, okay? Nakagraduate and syempre, mayroong lisensya and yan, farmer, di ba? Young farmer, poging-pogi, yung kalabaw. Siyempre ako yun, di ba? Kumusta, yan po yung alaga kong kalabaw, kung yan po yung sinasakyan ko dati. Di ba? So, yan po yung kwento ko bago ko itong community, itong company po natin. Yan po yung buhay ko noon. Hindi ko po yan kinakaya. Kung nakikita nyo po itong selfie ko po dito, yung bahay kubo ko po yan, pagpukusan nyo po kasi mamaya makikita nyo ibang-iba na pong bahay maipapakita ko po sa inyo kasi katas po yan dito sa company natin, sa community po natin. Okay? Ang next ko naman po, eto na. Bago ako na-involved, eto po ako. Makikita nyo po dyan, hawak-hawak ko po yung pangpuhunan ko. Ito yung pang-start ko po. O yan, tingnan nyo po yung itsura. Yan yung itsura ni Domingo Astillero nung nag-i-start sa negosyong ito. Okay? Tutong na tutong sa pagpa-farming, focus na focus po yan sa pagpa-farming. Hindi ko akalain, pwede din pala akong maging negosyante. Okay? Pwede din pala akong maging negosyante at pwede din pala ako dito matulungan ng isang community which is yung M1 Prime Elite. Yan, tingnan nyo po yung itsura ko. Di ba? Sobrang payat. Lubog na lubog. O hindi po yan nakadroga. Talagang ganyan lang talaga. Okay? Baka broken-hearted lang talaga. Joke lang. Ganyan lang talaga ako, sobrang payat noon.
Diba? Sobrang payat, ay napunta sa isang, yan, ayan, napunta sa isang training, nasabi sa akin, pwede daw ako yumaman. Sabi ko, talaga ba? Pwede ba akong yumaman? Pwede ba bagong mabago yung buhay ko? Sabi ko kasi noon, focus ko na lang yung pagpa-farming, yun na lang focusan ko. Pero may isa po sa akin na nakapag-invite po sa ganitong opportunity, nag-chat lang po siya ng hi sa akin. Siyempre, nung reply ko, hello. Tapos inimbitahan po ako sa isang training na which is ay forum tawag doon, which is yun, pinaliwanag yung negosyo. Pauwi pa lang po ako, gumagawa na po ako ng paraan. Ayan, kinakausap ko, nakikita yung nakaupo ako, yung nakasapatos na blue. Ako po yan, kinausap po nila kami after ng forum, kinausap, paano gagawa ng paraan, tinuruan, naalala ko po yung tinatawag nilang push, yung benta utang sangla. So naalala ko pa po yon. So ginawa ko po yon. Ginawa ko pong lahat, ginawa ko din yung best ko para hanap ng pang-start. Yun, nakapag-start po ako ng 1 week. Nagawan ko po siya ng paraan. So nung nagawan ko po ng paraan, sabi sa akin mag full-time din po ako. Kaya niyo po ba yung paalam ko sa magulang ko? Sabi ko, pa, bigyan mo lang ako ng 3 months. Di ba? After 3 months, sabi ko, bigyan mo naman po ako ng 1 year. Di ba? Extend lang ng extend kasi alam mo naman na nagle-level up ka. Kasi dito pag nasa ganitong kang opportunity, wag ka munang mag-expect ng income. Okay? Dapat mag-focus ka sa level up. Sa level up na matutunan mo, sa level up ng sarili mo. And syempre, yung mababago talaga yung mindset mo. Okay? Kasi hindi madali, pero pag inaral mo, pag nagpag-guide ka sa tamang mga mentor, sa tamang community, sureball ako, magkakaroon ka ng magandang resulta dito po sa community po natin. So, ayan po yung nag-full-time po ako, yan mga kasama ko. And syempre, ito po, may deepest why bakit ko po ginagawa yung opportunity na po ito. Okay? Bakit po ako nandito sa Immon Prime Elite? Kasi po, dahil po yan sa magulang ko. Ayan. Ayan. Wala pa po. Wala pa po ba? Ayan. Wait lang po natin. Kasi, ayan. Yan. May deepest why po yung magulang ko. Yung mama ko na, which is dati, ang mama ko bigay lang ng bigay sa akin. Pero sabi ko, dapat mabago yung panahon na ako naman yung magbibigay. Ako naman yung magtitreat sa kanya. Ako naman yung magregalo. Which is dito po sa ginagawa po nating opportunity, nabibigay ko na po yan sa magulang ko. Nailalabas ko, nag-Starbucks pa kami. Yan, ganda ng usapan namin dyan ng mama ko. Bakit? Kasi po, may hawak pa ako dyan ng Sodexo. Ngayon, pinakita ko po yun sa mama ko. Talagang legit pala ngayon yung company nyo kasi ngayon may Sodexo yung ganyan na pwede palang pang shopping sa SM, sa Robinson. Sabi ko, oo, legit talaga siya. So, yun. Sobrang ganda ng usapan namin. Tapos binilhan ko ng regalo. Ayan. So, yun ang pinakamaganda. At ang pinakamalupit pa dyan, kasi ito na po, nagkaroon po yung dating bahay kubo. Ngayon po, tingnan nyo po yung itsura. Nagkakaroon na po siya ng level up. Nale-level up na po natin yung bahay natin. Okay? Paunti-unti po yan. Nakakabawi na po tayo sa magulang po natin. Yun po yung napakaganda. Kasi dito po sa opportunity na to, once tinarabaho mo, once na nakinig ka talaga, kung ano yung deepest why mo, bakit ka nag-hub, bakit ka nandito sa opportunity na to, ibibigay siya paunti-unti. Step by step. Huwag mo masyadong madaliin, pero kung kayang madaliin, mas okay. Diba? Kasi depende po yan. Depende po yan sa pagtrabaho mo. Depende din po yan sa sipag mo. Depende po yan sa pakikinig mo sa mga mentors mo, sa community mo. And syempre, especially sa sarili mo. Nakadepende yan sa sarili mo. Kasi, sabi nga, may mentor ka na mag-guide sa'yo. Pero nakadepende sa'yo kung paano mo siya tatrabaho. So, yun po yung nangyari. And eto po, ang next ko pa po dyan, yan po yung ginawa ko. And syempre, ito po mga travels na po ito. Nakikita nyo po dyan yung travels. May travel po tayo sa Hong Kong. May travel po tayo sa Macau. Tapos Hong Kong Ocean Park, Hong Kong Disneyland. So iba't ibang lugar pa po di sa Pilipinas. Nakatravel na din po tayo sa Baguio. So yan po yung mga nangyari po sa akin nung nandito po ako sa Immon Prime Elite. Sobrang ganda kasi binibigay po siya yung lifestyle na dating pinapangarap ko lang na sabi ko, kaya ko kaya siyang gawin. Kaya ko kayang puntahan. Kayang-kaya naman pala talaga. Once na kumikita ka na dito ng malaki, kayang-kayang puntahan.
kung saan mo gustong pumunta. Bakit? Kasi given na yung income given na din yung travel na yan, di ba? Marami pang achievement na pwede mo pang makuha dito sa community natin once na tinuloy-tuloy mo lang talaga at once na naniwala ka sa sarili na kayang-kaya mo siya. Yung first time mong sumakay ng eroplano, magagawa. Di ba? O first time kong sumakay ng eroplano, nangyari siya dahil sa community na po ito, binigay po sa atin yung mga travel na hindi naman natin inaasahan. Hindi ko naman inaasahan na makakapunta ako sa Hong Kong at Macau. Di ba? From dati, hindi ko nga alam na mayroon palang ganyan Hong Kong Ocean Park, Hong Kong Disneyland. Akala ko sa TV ko lang yan mapapanood. Kaya pala siyang puntahan. Kaya puntahan yung mga rides na which is mahihilo ka talaga, may 360. Pero yun, dahil sa nilaban natin siya, and syempre, tinuloy-tuloy lang natin siya. May ups and down pero tinuloy-tuloy ko lang kasi part na yan ng journey natin dito. Kailangan mo lang tagal lakasan ng loob kasi yun ang hahawakan ko na once na malakas ang loob mo, kahit ano man ang pinagdadaanan mo, kaya mo siyang lagpasan. So, dun lang ako naniwala. Tingnan nyo po yung mga nangyari po sa akin. At syempre, maliban po sa travel, mga achievement. Ayan. Syempre, kung may travel, may mga achievement. Sabi ko nga po sa inyo, given na yung travel, given din po yung income, yung mga achievement. From dati, naalala ko lang, first elementary, high school, ang award lang po ang naalala ko, most punctual. Okay. Mag-college po yan, wala po akong award. Elementary lang po talaga, most punctual. Alam nyo na siguro kung anong ibig sabihin nun. Pinakamag-agang pumapasok sa eskwelahan. So, doon po yung ako na yung pinakamaagang pumapasok sa eskwelahan. Ibig sabihin, na-awardan din po tayo doon. Pero wala po tayong kita doon. Okay, pero dito, sa campus at sa community po natin, given po lahat. Ma-awardan ka as Millionaires Club member, Silver Executive, Get Promo, top 300, top 500, top 20 sa company. Pag na-awardan ka po dito, given may income ka. Okay, lahat ng achievement mo dito, babayaran ka ng company. Kasi lahat yan, ni-recognize ng company at binabayaran ka. So, ganun po kaganda kasi isipin nyo, yan, yung ma-flash ka po sa MOA Arena as a Millionaires Club member Domingo Astillero Jr. Tapos, sobrang dami ng nanonood siya, sobrang dami ng nakikinig. Sobrang saya na nun, di ba? Kasi isipin nyo, pangarap ng iba na nag-i-start na ma-awardan sa ganong stage na makamayan mo yung may-ari ng company, si Doc Connie, si Doc Ed, yung mga board of directors, sobrang lupit, di ba? Kasi napaka-humble na mga may-ari ng company natin. So, yun ang dapat pangarapin nyo din. Kasi alam ko na nagawa ko, magagawa nyo din. Kasi lahat naman nagsimula sa pangarap, nagsimula sa pakikinig, pero nagawa once na tinuloy-tuloy at nakinig talaga. Yung 6-figure income na yan, akala ko pwede ang kikitain ko lang dito. 10,000, 20,000, 30,000, pwede palang kumita ng 6-figure. Okay, ngayon ang pinakainit ko, kumita din ako ng 7-figure. Okay, kasi naiit na natin yung 6-figure. Ibig sabihin lang nun, kayang-kaya natin mag-income ng 7-figure. So, yun ang nilulook forward pa natin. Na kaya naman natin siyang trabahuin once na naniwala lang po tayo sa company natin. So, yan po yung sobrang ganda na, yan, pa-type naman dyan. Ayan, kaya ko din. Di ba? Kung naririnig mo, syempre, kung na-inspired ka sa kwento ko, dapat i-type mo dyan na kaya ko din. Di ba? Para at least, ayan, di ba? So, yun ang kung sino yung nagko-comment dyan, alam ko, mangyayari siya. Bakit? Sa pag-comment pa lang, di ba? Nagagawa mo. Sa tatrabawin pa kaya natin, pagtutulungan pa kaya natin, andyan yung M1 Prime Elite, kayang-kaya po tayong tulungan. And syempre, kayang-kaya makuha yung mga first time na hindi mo pa mararanasan mo siya. Dahil yan po yan sa community natin. Dahil po yan sa M1 Prime Elite. Okay? Ang next naman po natin, eto na po. Ayan, wait lang po natin kasi alam ko hindi pa nagpa-flash. Ayan, eto po, makikita nyo po dyan. Yung transformation from paglalakad, sakay sa kalabaw. Ngayon, tingnan nyo po, ano na yung sasakyan natin. Isa na po yan.
sa four wheels na sasakyan po natin na sobrang pinapangarap ko lang din na magkaroon ng sasakyan. Pero kaya pala. From dati, 4 na pa yung sinasakyan. 4 na pa ng kalabaw. Nakikita nyo dyan ngayon po. Tingnan nyo po. Okay? Tingnan nyo po. 4 na gulo. Na, yan na po. Tayo na po yung nagdadrive. Yan. Sobrang, yan. Hindi ko naman siya mapaliwanag sa inyo. Pero sa akin, yan po. Pag first na-achieve mo yung pinagusto mo, ibig sabihin, mayroon pa. Okay, mayroon pang mga achievement na paparating. Okay? Mayroon pang ibibigay once na tinabaho at nakinig ka talaga sa mga mentors at sa community at sumunod ka lang talaga. Maniwala ka lang. Kasi ako naniwala lang na kaya ko. Kaya kong magkaroon ng sasakyan. Kaya kong makapag-travel. Kaya kong kumita ng malaki. Naniwala lang din ako. Okay? From dati, tingnan nyo po. Isipin nyo, tingnan nyo yung itsura ko dyan na kaya pa bang mag-transform? Transformer ba? Yan ka transform ba? Pwede pala. Di ba? Kayang-kaya naman pala. Okay? Kayang-kaya naman palang makuha. Once na naniwala ka. Yes, kayo na po yung susunod. Maniwala lang po kayo. Kung dati nagko-commute lang, enjoy mo lang. Kung dati sumasakay ka sa jeep, sa tricycle, enjoy nyo lang moment na ganyan. Kasi in-enjoy ko lang din. In-enjoy ko lang siya. Tingnan nyo po ngayon. Isa na po tayo sa nagda-drive ng sasakyan. Ganun lang po. I-enjoy nyo lang lahat ng nangyayari sa inyo. Okay, mag-negative man yung parents nyo, i-enjoy nyo lang. Kasi time will come, pag kumita naman kayo, for sure, so support naman ka ang magulang nyo. Minsan lang, sa una lang naman sila naging negative. Kaya nga sa mga bago dito, wag mo nang hayaan na support yung magulang mo ngayon, tapos hayaan mo mag-negative sila. Trabahuin na natin kung kaya lang naman trabahuin. Makinig ka na kung anong pinapagawa sa iyo. Hindi pwedeng tatagal tayo dito na iniisip nyo bago kayo. Huwag mong isipin na bago kayo. Kasi ako nung nag-start talaga ako dito, lagi akong palatanong. Ano yung palatanong? Mentor, ano po ito? Ano po mentor gagawin ko? Diba? Ganun lang naman. Ganun yung gawin nyo. Maging matanong lang kayo. Kasi yung result na nangyayari sa akin, dahil lang yan sa pagtatanong. Dahil lang yan sa pakikinig sa mga mentor. So kung anong pinapagawa, ginagawa ko. Kung pwedeng tumakbo, tumatakbo ako. Huwag lang tumalon sa bangin. Kasi hindi ko yun gagawin, di ba? Dapat sundin nyo kung ano yung tinuturo sa inyo. Kasi wala namang tinuturo ang mga mentors at dito sa community natin na hindi para sa business o hindi para sa inyo. Para sa inyo lahat ng tinuturo ng community natin at ng mga mentors nyo. Okay? And syempre, lastly, and ito po yung mga full-time hubber na kasama ko po ngayon sa hub. And syempre, sila po sa mga nagtitiwala sa amin. Ito, uunahan ko na po kayo guys. Marami nang dumating, maraming paparating. Okay lang yan, tanggapin lang natin. Mayroon at mayroon talaga sa community natin at sa company natin na people come and go. Pero mas okay pa rin na lumalaban ka. Okay, dapat sa sarili mo, ikaw yung gagawa ng sarili mong kwento. Kasi ako gumawa lang din naman ng sarili kong kwento. Okay? Gumawa lang din at naniwala lang din naman ako sa sarili ko na kaya kong gawin. Na kaya kong ma-achieve lahat ng na-achieve ng mga mentor. Actually, hindi pa nga yan yung achievement eh. Okay? Mayroon pa. Okay? Mayroon pa tayong gustong ma-achieve. Mayroon pa. First step pa lang yan. Ako, sabi ko nga, nagsisimula pa lang, marami pang paparating. Okay, so ngayon guys, ito yung last message ko po sa inyo. Your prayer is your action. Okay? Ito, lagi ko po siyang inano. Lahat ng piniframe mo, kailangan mo siyang actionan. Nangangarap ka mag-travel sa ibang bansa, mangarap ka mag-travel sa Boracay, sa Baguio, kahit saan. Nangangarap ka o pinapangarap mo o pinipray mo to kay Lord. Lahat naman to ibibigay. Okay? Pero kailangan mong trabahuin o kailangan mong umaksyon. Okay? Kasi lahat ng umaaksyon sa mga pangarap nila, nakukuha nila yan. Ako, umaksyon lang din ako. Okay? Nakinig lang din. Di ba? Kasi minsan, may mga sinasabi ang mentor natin,
hindi ka gumagawa, hindi ka uma-action, talaga hindi mo makukuha. Pero pag sinabi ng mentor mo, ito yung gawin mo, sundin mo. Umaksyon ka kaagad. Kasi magkakaroon at magkakaroon siya ng resulta. Ganun lang naman, guys. So ngayon, pag nag-pray ka, halimbawa sa mga hindi pa po dito member, sa mga nandito sa Zoom natin, na nag-i-start ka pa lang, trabahuin na natin. Kasi mayroon nang nakagawa. 'Di ba? Dating nanonood lang din ako, 'di ba? Kaya ko lang din naman palang gawin. Okay? Kayang-kaya lang naman pala. Basta naniwala ka sa sarili mo na kaya mo. So once again, yun lang din po sa akin. So ngayon, ibabalik ko na po sa ating napakagandang host, Coach Shaira. Thank you so much, everyone. Yes, thank you so much, Mentor Domingo, 'di ba, sa mga binigay mong inspiring, 'di ba? Biruin niyo 'yon. Dating kalabaw lang yung sinasakyan, right now, sasakyan niya na. Okay, so sabi nga ni Mentor Domingo, 'di ba, makinig, sumunod at magsimula ka lang sa business natin. So for sure yung mga naging resulta niya is magiging resulta mo din. Okay? So pa-type naman 'di ba ng mga natutunan niyo diyan para at least makita namin na nakikinig talaga kayo. Okay? So ngayon naman, Mentor Domingo, 'di ba? Syempre may mga hinanda kaming questions para at least mas ma-inspire pa yung mga nakikinig sa atin right now. Okay? So una-una po, Mentor Domingo, ito po. Wait. So please share the link para at least dumami pa tayo dito sa ano natin sa event natin right now. Okay? So ito po yung una nating question, Mentor. So ano po yung mga naging mindset nyo lalo na nagsisimula ka para makuha nyo po yung mga achievements nyo na meron kayo ngayon? Ayun. Ayun, thank you so much po sa very nice question. Ayan, sasagutin ko ba ng English? Joke lang pa. Ayan, sa akin naman kasi, nung nag start kasi ako dito, wala talaga akong alam sa ganitong opportunity. Actually, sabi ko nga, kakayanin ko ba? Ito yung totoo, guys. Nung nag start po ako dito, wala akong alam. Ito, totoo. 1 week pa lang, gusto ko nang sumuko. Totoo po yan. 1 week pa lang gusto ko nang sumuko. Pero, inaral ko siya. Ano yung inaral ko siya? Nag-attend ako sa mga training, sabi ko, kailangan ko siguro ng mga training, kailangan ko siguro matuto kasi pag natuto ako, kikita siguro ako dito. 'Di ba? Yan yung mga mindset ng nag-start. So, sabi ko sa mentor ko, mentor, uwi na ako. 1 week pa lang ako that time. Pero tingnan nyo ngayon, nasa harap nyo pa rin at nag-share. Kasi, yung 1 week na yun pala yung challenge sa akin na dapat aralin ko siya kahit wala kang alam. Kasi nung elementary, high school naman, wala naman din akong alam, di ba? Inaral ko. So ngayon, naging estudyante lang. Ang mindset ko, parang maging estudyante lang ulit. Okay? Zero knowledge. Okay? Kumusta empty cup? Sabi ko, maging empty cup tayo kahit profession tayo. Di ba? So yun. Yun po yung pinaka-mindset ko. Naging estudyante lang talaga ako. Okay? Naging estudyante lang na nakikinig sa mga mentor. Kahit may nagtuturo sa aking bata, pinapakinggan ko. Okay? Kahit bata pa yan, nakikinig ako. Nagtatanong ako. Kasi sabi ko, hindi ako matututo dito kung hindi ako marunong makinig. Hindi ako marunong sumunod. And syempre, hindi ako marunong magpakumbaba. Okay? Maging humble lang po tayo dito. Hindi po kasi lahat alam natin. Kahit matanda ka na, bata yung nag-guide sa'yo, mas maganda nakikinig ka. Kasi sila yung may alam. So nakinig lang din po ako. So yun po yung pinakamagandang maging estudyante lang po tayo. Sa bawat mentor na nagdamadaan man sa akin, sa atin, mapabata man yan o matanda na sa atin. So kung matanda ka sa mentor mo, mas maganda, okay lang yan, makinig ka lang. Maging estudyante ka lang ng mentor mo na bata sa'yo. Kasi siya yung may alam, siya yung mag-guide sa'yo, makinig ka lang. Yun lang sa akin. Yes, thank you so much, Mentor Domingo, for wonderful answer. So, 'di ba, sa mga student right now na nasa Zoom natin, ang sabi nga ni Mentor Domingo, mag-seek ka lang ng learnings at magtanong ka lang sa mga mentors na nakapag-invite sa iyo. So, for sure, 'di ba, yung mga kasagutan sa isip mo, masasagot natin 'yan. Okay? And next question, Mentor Domingo. Most of our participants mo ngayon ay mga students na part-time nilang ginagawa yung opportunity natin. So ano po yung mga pwede niyong ibigay na payo sa kanila
since nag-i-start pa lang sila ngayon. Ayun. Thanks so much po. Ayan. Diba? May bagong question pa. Pang Miss Universe pala talaga. Joke lang. By the way, guys, sa mga estudyante na nandito, yun nga, sabi ko sa inyo, ako teacher, kayo estudyante. So, maging teacher ako. Joke lang. Hindi, ano lang, advice ko lang din po sa mga nag start dito, kung karamihan estudyante, ano lang, kung part-time yung ginagawa, mas i-mindset nyo na lang siguro, i-part-time nyo lang yung pag-aaral. Bakit? Okay lang yan na hindi yung part-time na na nasa loob ka ng hub. Kung wala ka sa loob ng hub, nasa bahay. Mas maganda, magkaroon ka ng mas mahabang oras sa negosyo natin. Okay? Kasi yung pag-aaral naman natin, kaya naman siyang aralin. Huwag ka lang ma-stress. Kasi lahat na marami ang na-stress, marami akong narinig na ayaw ko na mag-aral, ganito, ganyan. Talagang sobrang mahirap ang pag-aaral. Isipin niyo po yun. Tapos mag-aaral ka pa din sa negosyo natin. Eh what if kaya mo na, kaya pagsabay niyo lang. Mm-mm. I-manage niyo lang yung sarili niyo kasi lahat naman, sabi nga, pag may time management ka, magagawa mo siya. So sa mga estudyante dito, galingan niyo lang din. Okay? Galingan niyo lang din. Kasi ako, may isa akong ditong full-timer na nag-aaral sa sa Bicol College. Pero na full-time siya sa hub. So napagsasabay niya naman. Okay? So, kayang-kaya naman siyang pagsabayin. Once na, desidido ka, o yan, may 50-50. Half student, half negosyante. O, kalain mo yan. Di ba? Tama yun. Di ba? 50% sa pag-aaral, 50% sa, ayan, di ba? Natatawa na lang ako sa natin. Tama yan. Maging ka lang kasi, parents nyo, sabi nga, magtapos ka. Tapusin mo. Pero dapat sabay mo yung negosyo. 'Di ba? Pero kung kaya mo naman mag full-time ka sa hub, tapos gawin mo din yung pag-aaral, pwede din naman. Nakadepende po yan sa inyo. Okay, kayo po yung tatrabaho. Okay, kayo po yung gagawa. Pero ang pinaka-advice ko po sa inyo, mas priority nyo po yung negosyo natin. Okay, mas priority yung negosyo natin. Kasi bakit? Siyempre, tatanungin, bakit mentor ipapriority namin yung negosyo? Bakit? O, pag pinriority nyo yung negosyo, sino yung magpapaaral? Di ba kayo? Hindi na yung magulang nyo. Nakabawas na po kayo sa gastusin ng magulang nyo. Pangalawa, bakit nyo kailangan priority yung negosyo natin? Kasi marami nang nagkaroon ng resulta, mga estudyante. Di ba? Marami na nagkaroon ng big result kahit hindi na nag-aaral, di ba? Eh kung kaya mo lang naman pagsabayin, galingan mo mas lalo sa negosyo natin. Kasi lahat ng nakikinig, maging estudyante ka lang din sa mga mentor, makinig ka lang din sa mga mentor. Kasi lahat naman natutunan yan sa pakikinig sa mga mentor at pakikinig sa mga training, and syempre kailangan mo lang maniwala sa sarili mo na kaya mong pagsabayin. Okay? Kung di na kayang pagsabayin, alam na. Full time na. Yun lang naman po masasabi ko po sa inyo. Pero mas maganda pagsabayin nyo. Para at least 50-50 pa rin yung nyo. Pero yun, mas maganda kasing may may extra income ka habang nag-aaral ka. So, yun lang naman po. Hopefully, nasagot ko nabigyan ko po ng magandang advice. Thank you so much. Yes. Oo. So, tama nga si Mentor Domingo, di ba? Tapos na. So, pwede mo siyang gawin full-time, pwede mo siyang Sorry gawin na, kaya ngayon part-time. pa ako Kasi natapos. ginawa ko siyang full-time na, di ba, na dating student, ngayon full-time negosyante na. So, nasa sayo siya, di ba, kung kaya mo siyang pagsabayin, pero kung hindi talaga, huwag mo nang ipilit. Joke lang. So, di ba, sa mga estudyante right now, gawin nyo lang tong business natin. Magtanong lang kayo sa mga mentors natin. So, i-guide naman kayo, di ba? So, Mentor Dimundo, last question na lang before matapos, di ba? So, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi tatlong questions. So, for OFWs naman po ito. So, para naman sa mga OFW business partner natin, ano po yung mga tips na pwede nyo ibigay sa kanila na alam na busy sila and onti yung time para sa opportunity natin? So, paano po natin sila matutulungan? Ayun, thank you so much po. Ayan. Sa mga OFW naman po, tama, yung nandito,
congrats po kasi nandito na po kayo sa team at sa community po natin. Yung mga hindi po, welcome na welcome po kayo sa community namin at sa team namin. Natin. So, ito pong pinaka-advice ko po. Okay? Para sa mga OFW po natin. Mas maganda po makinig po kayo. Okay? Huwag kayong na kung bata pa yan, bata man yan, o matanda na yung nagtuturo po sa inyo. Makinig kayo kung anong pinapagawa sa inyo. Kung paano kayo nagtiwala, okay? Paano kayo nagtiwala sa mentor nyo? Ganun lang din. Tiwalaan nyo lang din pati yung company natin, tiwalaan nyo lang din. Kasi step by step, tutulungan magkakaroon kayo ng magandang resulta. Kagaya po ng mga leaders ko ng mga OFW. Nagtiwala po sa akin, naniwala, and umuwi po sila dito, nakapag-encash, nagkaroon po ng magandang resulta. So, yun po yung pinaka-ano ko na once na nakinig ka po sa mga mentor nyo, okay, once na nakinig po kayo sa mga mentors na nakapag-present po sa inyo, idadalhin naman po kayo sa gusto nyong resulta. Basta nga lang po, pagtulungan po natin to. Hindi po, wag nyong ibibigay sa hover. Wag nyo po, dapat may gagawin pa rin po kayo. Mas maganda pa rin yung may ginagawa pa rin po sa negosyo natin. Kasi pag tumagal po, pag nakapag-for good kayo dito, di ba? Mas maganda may alam po kayo. Mas maganda inaaral yung negosyo natin. Hindi pwedeng hindi kayo nag-a-attend. Mas maganda nag-a-attend po kayo ng training. Okay? Kahit di kayo pinagsasabihin, nag-a-attend kayo, nagsisik kayo ng learnings. Ganun po siya. Ganun po dapat yung gawin nyo sa mga sa negosyo natin. Aralin nyo din po. Okay? Hindi po, wag nyo pong ibibigay yung 100% lang na itiwala nyo lang sa mentor. Dapat gawin nyo lang din. Magtiwala din po kayo sa sarili nyo na kaya nyo naman siya. Kasi isipin nyo po, may abogado po tayo, president po ng natin, ng community po natin sa Manila, di ba? Ng AIM-1. So, isipin nyo po, abogado po yun. Sobrang busy pa po yun sa inyo. Di ba? Marami pa po yung kaso na iniisip. Pero bakit top earner po ng company po natin? Bakit kumikita po ng malaki? Di ba? So, nasa priority lang talaga. So, di ba may time nga mag-TikTok, di ba? May time po tayo roll, di ba? Ate Celia, di ba? May time pa tayo mag-TikTok. Di ba? So, yun, may time po tayo sa iba't ibang natin, ginagawa sa buhay. So, what if bigyan natin ng mas mahabang oras yung negosyo natin? Okay? What if bigyan natin ng mahabang oras aralin yung negosyo natin? Okay? Kasi may iba't ibang sistema sa kada team. Kung ano yung sistema na pinapagawa, gawin natin. Makinig lang po tayo. Sundin lang po natin yung mga mentors na nakapag-present sa atin. Kahit bata pa yan sa inyo, makinig po kayo. Kasi lahat ng po nandito sa M1 Prime Elite, tinitrain naman po yan. Lalong-lalo na po kung mga full-time hubber. Nasa training center po yan, tinitrain at tinuturuan po natin. So makinig lang po kayo. Sumunod, makinig, aralin yung negosyo. And syempre, tiwalaan nyo yung sarili nyo na kayang-kaya nyo po ito kahit OFW at kahit busy po kayo. Okay? Yun lang naman po and congratulations everyone. Yes, grabe. So thank you so much Mentor Domingo, 'di ba, sa mga sagot, 'di ba? I know for sure, 'di ba, yung mga participants natin right now is nasagot na yung mga katanungan sa mga isip nyo. Okay, lalo na sa mga OFW, estudyante, or kung sino ka man ngayon. Kasi 'di ba si Mentor Domingo nag-start katulad nyo din, or biro nyo, farmer, 'di ba? Mismong farmer, and right now isa na sa kumikita ng malaki sa business natin right now. Okay, so please magbigay po tayo ng gratitude kay Mentor Domingo para at least makita niya yung appreciation natin sa mga natutunan natin sa kanya. Okay, so ngayon, before i-close yung event natin, syempre may magsasalita pa, 'di ba? May mag-share or may magsasalita pa sa atin. Okay? So, hindi ko napapatagalin din, ipapakilala ko na, 'di ba? Yung former employee and officer ng AIM-1 Prime Elite. Let's all welcome Mentor Christian Brian Tultog. So thank you very much, Kai, for the introduction.
Comment naman kayo ng number 1 sa lahat ng naririnig po ako. Ayun, okay. So, tawag dito, maraming tao po ang gustong magbago yung buhay, di ba? Kahit sino naman yung taong ah, tatanungin nyo kung gusto mo ba magbago ang buhay, gusto mong magkaresulta, or gusto mo bang yumaman, di ba? So, kadalasan or karamihan, syempre, ang isasagot is ano, kapag ka tinanong mo, gusto mo bang magbago buhay mo, gusto mo bang yumaman, sa tingin nyo, anong kadalasang sinasagot? So, wala naman atang sasagot na ayaw niyang magbagong buhay niya, di ba? Sa tingin niyo po, ano yung isasagot pag tinanong mo yung isang tao na kung gusto mo bang magbagong buhay mo, gusto mo bang magkaresulta, anong sagot nila? Sige nga, mag-comment nga kayo. Ang sagot nila is, syempre, sino ba naman ang ayaw magbagong buhay, di ba? Sino ba naman ang ayaw ng yumaman, di ba? Yun nga lang, lahat gusto yumaman or magbago ang buhay, pero hindi lahat desidido na gawin yung mga bagay para makuha nila yung pagbabago ng buhay nila, 'di ba? Kasi nung naalala ko si Coach Domingo nung nag-start sila kasi nasa isang training hub sila, si training center, na-invite ako one time na mag-share or magturo doon more on products, kung paano magbenta ng product, kasi more on health and beauty yung tinuro ko din. So, nakita ko marami sila na mga magkakasama. So, marami po silang magkakasama, magkakasabay. Pero parang sa school 'di ba, yung first year, marami kayo. Tapos nung pagdating ng fourth year, yung iba nawawala. Okay? So, yun yung sinasabi ko kanina na marami gusto magbagong buhay or yumaman, pero pag napagod, pag nahirapan, pag hindi siya komportable, mabilis siyang mag-quit or mabilis siyang tumigil, di ba? Kaya yun yung dahilan bakit marami sila tapos isa siya sa nagkaresulta. Kumbaga, isa sila sa nagkaresulta or siya na tumuloy, na uh, tinuloy-tuloy niya hanggang sa makuha niya yung pangarap niya, di ba? So, ganun po dito. Kaya karamihan, di ba, hindi lahat ng nag-aaral nakaka-graduate. Hindi din lahat ng sumali or naging part is ng community natin is naging successful, di ba? Kasi yung iba nakisabay lang, hindi talaga nila alam kung ano talaga yung pinasok nila, or hindi talaga nila sineryoso, or hindi nila ginawa yung mga nagawa ng nauna na tinuloy-tuloy nila or ginawa nila hanggang sa magkaresulta sila. So marami kasing madaling mainip. Okay? So parang 'di ba pag yung iba kapag ka nagtanim ngayon, bukas umani, yung parang 'di ba tinanim mo yung munggo ngayon, bukas togi na. Bukas may makakain na. Kaya ang kadalasang hinahanap nila, kumikita ba dyan, ay ano, kikita ba agad ako dyan, etc. Pero yung growth, hindi nila yun iniisip or gusto nila kumita agad, di ba? So meaning, may proseso kasi ang tinatanim po natin dito is mangga na hindi siya, pag tinanim mo ngayon, bukas tutubo na. So, syempre, maghihintay ka ng ilang buwan, ilang taon, bago siya magkakaresult. Kaya yung iba, parang sa batchmate din namin or sa batch namin, marami akong kasama. Marami pa akong kasama nung nagsimula. Pero ngayon, konti lang kami na natira. Kasi, at saka yung mga natira, talagang may mga magagandang resulta. Yung mga nakwento ni Coach Domingo, yung nakabili siya ng sasakyan, nakapag-travel. So, yung mga nakita kong natira, talagang may magandang result. So, yun lang ang kagandahan pagka tinuloy-tuloy mo at alam mo yung direksyon ng pupuntahan mo, bakit ka mapapagod, di ba? So, tingin, di ba, kung nakikita mo na yung liwanag, kung wari nasa madilim kang lugar at
nasa tunnel ka at may nakita kang liwanag, syempre, kung nasa madilim kang lugar at may nakikita kang liwanag, isa lang ibig sabihin nun. Pag ah, pumunta ka doon sa liwanag na yon, makakalabas ka doon sa dilim, sa tunnel, di ba? So, ibig sabihin, kung nakita nyo na nagkaka-result po dito, maraming nagkaka-result, maraming nagbabago ang buhay, isa lang ibig sabihin nun. Pag sinunod mo, yun din po yung mangyayari sa'yo. Kasi sinabi din naman po sa amin dati na ikaw, pag sineryoso mo to, dito Brian, makakabili ka ng sasakyan, dito makakapag-travel ka abroad, dito kikita ka ng milyon, dito magbabago buhay mo, dito matutulungan mo magulang mo magpagawa ng bahay or magkakabahay ka dito, magkakalupa ka dito. So sinabi lang sa amin po dati ng mga nauna. Tapos, hindi namin namalayan na paunti-unti yung nangyari dun sa nauna, nangyayari na rin po sa amin. Kasi ganito po yun. Kapag wala pong nangyayari dun sa nauna, edi bakit mo pagagawin kung wala namang nangyayari, di ba? I mean, kung walang naging result, yung kung yung nauna walang nagkakaresulta, edi nakakatakot, di ba? Kasi bakit? Hindi ka din magkakaresult. Pero dito, sa opportunity natin, marami na pong nagkaresulta. Isa lang ibig sabihin. Okay? Marami na nakakagawa. Okay? So, may oras din yung para sa'yo. Basta, hindi ka lang titigil. Kasi, darating din yung oras mo. Okay? Hindi mo lang siya titigilan. Okay? Parang nagbubuhat ka ng balde. Pwedeng napapagod ka magbuhat papunta dun sa bahay nyo. Galing sa balon, nag-igib ka, papunta sa bahay nyo, medyo mabigat yung balding dala-dala mo, pwede kang tumigil ng tumigil at magpahinga. Pero pwede naman isipin mo, mindset mo, okay na, idiretso ko na lang. Kahit mabigat, kahit mahirap, ituloy-tuloy ko na, idediretso ko na hanggang makarating sa bahay kasi parehas lang naman. Magpapahinga, edi doon ko na lang ipahinga. Tama ba? So, ganun din po dito sa opportunity natin. Pwede mo namang tuloy-tuloy tapos ang pahinga abroad, ang pahinga magandang result. Tandaan niyo po, ang nagkakaresulta is yung may ginagawa. Kaya kapag wala kang ginagawa, asahan mo na wala kang magiging resulta. Ang opportunity natin or business, sinishare natin to. Ngayon, kapag wala kang sinisharean, asahan mo na hindi ka dadami. Paano ka dadami kung wala kang sinisharean? Tama? So, hindi ka dadami. At hindi ka pwedeng umasa lang sa nag-invite sa'yo kasi may sarili din siyang inaasikaso. Ikaw talagang gagawa ng left and right mo. Kasi dati, naalala ko po, nung sumasama ko dun sa ay sa mentor ko, sabi ko, ang gagaling nila magpa-join. Sabi ko, kailan kaya ako malalagyan? Or, I mean, bakit wala akong kinikita? Pero sila, ang daming napapa-join. So doon ko na-realize na kailangan ko pala na trabahuhin din yung sa akin. So oo, na-inspire ako sa kanila, pero sila yon. Hindi naman ako nabibigyan or hindi naman ako nalalagyan. Okay? Yun yung malupit eh. Pag hindi ka nalalagyan ng tao, isa lang ibig sabihin yan. Kaya mong gumawa din or maglagay ng left and right mo, di ba? So sabi ko, oo nga no, kailangan ko palang ako yung trumabaho ng left and right ko. Hindi pwedeng, hindi, seryoso talaga. Nangyari sa akin yun na sabi ko, kailan kaya ako malalagyan nito? Eh, ang dami nilang napapa-join. Tapos, ako, walang kinikita sila. May mga bit-bit na package. Tapos, kumikita sila. May mga bagong member. Tapos ako, wala akong kinikita. Na-realize ko, parang nahimasmasan ako. Sabi ko, oo nga no, sila yon. Nag-i-invite sila, nagpapa-join ako. Anong ginawa ko? Wala. Sumasama-sama lang ako. Pero natuto ako na kailangan ko palang trabahuhin yung left and right ko. Hindi ako pwedeng umasa dun sa nag-invite sa akin. Kasi bakit? Ikaw yung gagalaw, ikaw yung lalagay left and right mo, 'di ba? Swerte na lang kung linagyan ka ng upline mo or bonus na lang 'yun kung nalagyan ka ng mentor mo, 'di ba? Tama. So sa traditional business po, um
pag tinatanong mo yung negosyante kung kumusta ang income or kumusta naman yung business mo, kadalasan na sagot nila, matumal nga eh. Ganyan yung kadalasan sagot. Matumal, konti yung income. Pero sa totoo lang, malaki ang income nila. Bakit ganun yung kadalasang sinasagot nila pag tinanong mo kung kumusta ang income? Kasi pag nalaman mo na maganda yung income dun sa business na yon, pwedeng gayahin mo. At pag ginaya mo, pwedeng maging kakompetensya ka nila. Kunwari, nagtanong, tapos senior na ng senior kung paano niya nagawa, edi magiging kompetensya ka niya. Edi dalawa na kayo. Imbis sa kanya bibili yung mga customer, lalapit na sa'yo kasi naging competitor mo, di ba? Kaya sa traditional business, may sekreto, hindi nila sinasabi sa kapwa nila or sa ibang negosyante na yung sekreto nila. Kasi pag nalaman yung sekreto, edi gagayahin mo. Pero dito sa opportunity po natin, walang sekreto. May sistema. So yung sistema, kanya-kanya or sa grupo, tinuturo. Yung sistema tinuturo sa inyo, gagayahin mo lang yung sistema. So walang sikreto, may sistema. Pag ginaya mo yung sistema at sinunod mo ng tama, sigurado, kung ano yung nangyari or naging resulta nung nauna sa'yo, yun din yung pwedeng mangyari sa'yo. Di ba? Kasi kailangan mo lang gayahin. Kaya pag nangungopia ka dati sa school, napakaganda nun dito. Kasi sa school, bawal mangopya. Pero dito, panalo ka pag nangopya ka. Bakit? Kukopyahin mo yung ginawa ng mga umasenso. Pag ginawa mo yung ginawa ng mga umasenso at kinopya mo, edi anong mangyayari sa'yo? Kung ano yung nangyari dun sa kinopya mo, yun yung mangyayari sa'yo. Tama. May mga times nga yung mentor kung paano magsalita, nakopya din ng downline or nung leader. Kung paano manamit yung mentor, nakopya din ng leader. Kung paano magsalita nung mentor, nakopya din ng leader. So, pagalingan lang dito ng pagkopya, di ba? Ayun nga, sabi ni Coach Domingo, magtanong ka lang ng magtanong. Kasi syempre, pag nagtanong ka ng nagtanong, ituturo din at ituturo sa'yo. So, paano ituturo sa'yo kung hindi ka nagtatanong? Di ba? Kaya, dito sa opportunity natin, dito sa business natin, may sistema na ginagawa. Kaya kapag may sinabi sa iyo yung mentor mo, uy, attend ka sa December 16 kasi mas maganda, mas maka-attend ka dun sa year-end Thanksgiving kasi mas lalong lalalim yung belief mo, mas lalong titiwala ka sa company na big time ang company, big time ang business na pinasok mo, mas marami kang matututunan doon sa bawat mag-share sa events. So kumbaga grabing kumbaga lagablab ng init mo once na naka-attend ka doon na pag-uwi mo dito sa probinsya, alam mo yon yung kumuha ka ng apoy tapos dinala mo doon sa kahoy tapos doon mo pinasa yung apoy. So parang parang magluluto, 'di ba? Sa kahoy, sabi natin sa kahoy. Kumuha ka ng papel na may apoy tapos linapit mo dun sa kahoy. So anong punto doon? Yung event, yun yung magpapaapoy sa'yo kung lalo na kung nang lalamig ka na. Okay? Kasi lalo na kung may mga pinagdadaanan ka na. Kasi yung 1 month, 2 months, 3 months, 4 months, 5 months, 6 months, dyan yung stage na tutuloy ko ba to? Gagawin ko pa ba to? Parang mahirap ata eh. 1 month na ako, wala akong income. 2 months na ako, wala akong income. 3 months, walang income. Di ba? Sabi nga ni Coach Domingo, di ba kanina, weeks pa lang gusto niya nang mag-quit. Okay? So, swerte mo kung nakaabot ka ng month. Kasi merong inaabot ng weeks pa lang, nawawala na, di ba? Kasi mababaw yung foundation. At ano nagpapalalim sa foundation? Yung mga event. Kasi yun yung first na na-attendan ko dati. Sabi ko, wow, ang ganda ng business na pinasok ko. Wow, ang ganda ng opportunity na pinasok ko. Kasi saan ka ba naman nakakita ng mga event na babaguhin ang pananaw ng pag-isip mo na dating pangmahirap na mababago na pangmayaman. Okay? And mahirap yumaman kung ang mga kasama mo hindi naman payaman. So kaya kailangan mong sumama sa mga payaman. Eh pag umattend ka sa year-end Thanksgiving, lahat mga payaman ng kasama mo, napaka-positive ng event, napaka-positive ng venue, napaka-positive ng, alam mo, lahat nandun, napaka-positive. Eh di mahawaan kapag uwi mo.
na once may kausap ka, mararamdaman nung kausap mo yung energy mo, yung init mo, kapag sinishare mo siya, mararamdaman nila, wow, napaka grabe naman ng enerhiya nito. Sige, sama ako dito kasi iba yung ano niya, iba yung bagsakan, parang nararamdaman ko aasenso tong taong to, sasama ako sa kanya. Kasi nakakahawang excitement. So, paano ka may excite? Paano ka mahahawaan kung hindi ka a-attend or hindi ka, alam mo yun, kung hindi ka nakakapag-attend ng mga ganun, paano ka mahahawaan lalo ng pagka-positive? Di ba? Yun, actually, intro lang po yun. Okay lang pa ba kayo? Comment nga kayo. Introduction pa lang pala yun. Parang ang dami ko nang nasabi. Ayun. Introduction pa lang po pala yun. Ilang minutes po ba ako dito? Ayan. And sabi ni Charmaine, yes, yes. Sabi ni Rosana, yes. So, nung nakapag-attend po ako noon, sabi ko, grabe, ang ganda pala ng pinasok kong opportunity. May sharing ng product, about sa product, gumaling. Okay, may sharing ng success story, dating wala, yumaman. Bihira naman ata ako makakita ng dating mayaman na yumaman. Okay. May nakita na ba kayo? Nag-share? Dati po akong yumaman. Dati po ay mayaman na po ako tapos yumaman palalo. Bihira ata ako makakita ng sharing na mayaman na po ako tapos yumaman pa po ako lalo. Kung mapapansin mo mga success story dito, karamihan, kadalasan, wala po akong pera dati nagsimula. Inutang ko pa nga yung pampuhunan eh. Dati walang-wala po ako. Pero dahil sa opportunity na to, nagbago buhay ko. Bihira yung mayaman na po ako, yumaman pa po ako. May narinig ba kayong gano'n na success story na mayaman na po ako tapos yumaman pa po ako lalo? Bihira yung gano'n. Kadalasan ng mga kwento, walang-wala po kami. And yumaman po ako or nagbago buhay ko dahil dito. Yun yung kadalasang kwento kasi yun din yung naging kwento ko eh. Dating walang-wala din. Inutang ko pa nga yung pampuhunan. Sabi ko, parehas lang naman. Nangungutang din naman dati pa, edi ipangutang na ulit to kasi alam ko naman yung kapalit, yung babalik. Okay lang yan. Ang mahalaga, negosyo papasukin mo. Kaysa naman nangutang ka, pinanggastos mo, paano babalik? Kung pinangutang mo at ininegosyo mo, okay lang kasi alam mo namang may babalik. Tsaka lifetime naman yung pinuhunan mo dito. Hindi ka man agad kumita, at least pwede mong balikan, lifetime naman to, di ba? Kaya, kapag may mga events, like dito sa M1 Prime Elite, gaya po nito, actually, nung nakaraan, ako po yung nag-opening. Ako po yung nag-opening sa sa mga nakapag-attend. Kasama doon si Attorney Drew. Tapos, ngayon po, ako yung magko-closing. O, di ba? Okay lang kayo. Comment nga kayo kung okay lang kayo. Baka tulog ka na. Okay. Ayun. Kaya, kung ikaw, yung tipong gusto mong magbago buhay mo, yumaman, tapos pipilitin ka pa, malabo-labo pa. Kasi ang pag-asenso, hindi yan pipilitin. Pagka pinipilit, magpipilitan kayo. Hindi kayo nagbi-business, nagpipilitan. Okay? Pilit ka, uy, attend ka, uy, punta ka, di ba? Pero gustong yumaman yan, uy, attend ka, uy, punta ka, uy, sama ka. Pero gustong yumaman yan, tapos pipilitin, di ba? Uy, attend ka training para marami kang matutunan. Pipilitin pa. Pero gustong yumaman yan. Uy, attend ka sa event para lalo kang gumaling, etc. Tapos pipilitin pa yan. Pero gustong yumaman yan, di ba? Okay. So meaning, nasa sayo pa rin. Okay? Maniniwala ka din sa sarili mo na kaya mo. Okay? Lalo na yung taong nag-invite sa'yo kasi wala yang ituturo na ikakasama mo.
may diferensya yan pag tinuro sa ikakasama mo. Okay? Wala naman natang ituturo yan na ikakasama mo, di ba? So lahat ng ituturo niyan, ikakabuti mo. Kasi pag ikaw kumita at nagbago buhay mo, bonus sa kanya yon. Kumbaga malaking proud na proud yan. Kasi bakit? May natulungan siyang magbago yung buhay. Okay po? So tandaan nyo, pag ikaw mag enroll sa gym, ikaw po ang magbubuhat para lumaki ang katawan mo. Hindi po yung coach ang magbubuhat para sa'yo para lumaki yung katawan mo. Di ba? So kailangan ikaw yung magbuhat kung gusto mong lumaki katawan mo. Hindi yung coach ang magbubuhat para lumaki ang katawan mo. Baliktad, di ba? Ikaw pa rin magbubuhat. Okay? Kaya, sa mga susunod pong event, like dito po sa AIM1 Prime Elite kasi marami kaming inihanda na mga event or pinaplano na mga event. Sabay lang po kayo kasi pang buong ano na to lalo na sa Bicol, di ba? And pambuong event na ng AIM1 Prime. Mas maganda kasi pag nakasama ka kasi syempre makakasama ka din sa pag-asenso, 'di ba? Kasi kung ang kasama mo umaasenso, di mahawaan ka, 'di ba? Kaya lagi kayong sumabay. Kung wala ka pang result ngayon, okay lang 'yan. Sisipagan mo palado, 'di ba? Kasi wala pa nga eh. Pero alam mong may darating. So minsan pag naiinip ka, bakit ka naiinip? Hindi ka naman maiinip kung walang darating, di ba? At hindi ka naman maiinip kung walang magiging result. Kaya ka naiinip kasi yung iba nagkakaresulta na ikaw hindi pa. Ibig sabihin, kung ikaw naiinip, meaning may paparating or meaning magkakaresulta ka kasi naiinip ka na eh. Nasa sayo yun kung bibilisan mo or tatagalan mo. Tama ba? So, ganun lang. And makakasama nyo kami dito sa mga event sa M1 Prime Elite po. Makakasama nyo kami dito. And marami kaming mga events na gagawin. And may bago kaming kasama, yung si Coach Domingo, yung nag-share kanina, and si Coach Irene, yung dalawa. May bago kaming kasama na lalo pang gagalingan para mag-benefit yung nasa community natin. Okay? Para lahat ng nasa community is magka-resolve. Kaya sabay lang kayo para kasama din kayo sa pag-asenso ko. Okay? So, pagtulong-tulungan nating lahat and sa mga event sa Zoom, sabay lang kasi kung lalo na kung malayo, edi sa Zoom na muna, 'di ba? Kung malapit pagbukas ng office, edi face to face, 'di ba? Kanina nakausap namin yung sa office, okay? And sobrang lapit na po ng pagbubukas ng office. Kaya sobrang nakaka-excite dito sa AIM1 Prime Elite sa Bicol. Okay po? So kung ikaw naman medyo malayo-layo dito, di pwede kang punta ka na, di ba? So, thank you very much po sa pag-attend nyo and congratulations sa mga umattend. Okay? Kayo na po yung mga susunod na magkaka-resolve. Kung hindi man ngayon nahabol mong taon na to, New Year's resolution mo, next year, ikaw na rin yung magkakaresulta. Okay? So, meaning, December ngayon, patapos na yung taon, sabihin mo sa sarili mo na by next year, ako naman yung magka-result, ako naman yung magiging successful kasi hirap na hirap. I mean, kasi ang hirap maging mahirap. Gawin mo motivation, ang hirap maging mahirap maging mahirap. Kaya lalo kong pagsisipagan kasi parehas lang naman po. Maghihirap ka rin lang naman. Paghirapan mong nang yumaman, kaysa naman maghihirap ka rin lang naman, naghihirap ka pa. 'Di ba? So kung maghihirap ka rin lang naman, paghihirapan mo rin lang naman, dun ka na sa yayaman. Kung hindi mo pa binigay yung best mo ngayong taon kasi medyo tinamad ka kasi parang walang nangyayari, imposibleng walang mangyari pag diniretso mo kasi ako mismo makakapagsabi na may mangyayari pag pinaniwalaan mong may mangyayari sa iyo, may mangyayari sa iyo. Kasi karamihan ng nag-share, like kay Coach Domingo, pinaniwalaan niya lang na may mangyayari sa kanya eh. Kasi kahit gaano kaganda yung pinasok mo,
Kung hindi ka naman naniniwala na may mangyayari sa iyo, para saan pa yung pagsali mo, para saan pa yung pag-attend mo kung hindi ka naman naniniwala na may mangyayari sa iyo. So, ako po, simula nung nag-join ako dito or simula nung nag-start ako, tinatak ko na sa sarili ko na may mangyayari sa akin dito. Hindi pwedeng wala. Hindi pwedeng walang mangyari. Yun yung sinabi ko sa sarili ko. And true enough, lahat ng naging result ko po ngayon, dahil yun sa sinabi ko na may mangyayari sa akin dapat dito. Okay, lalo na kung napagsabihin mo lahat ng barkada mo na dito, aasenso tayo. So, syempre, mahihiya kapag hindi ka umasenso, di ba? Kasi bakit? Sinabihan mo yung mga barkada mo, oy, dito, bagong buhay natin, di ba? Tapos, hindi ka nagbagong buhay. Dapat meron. Dapat may magbabago talaga buhay mo kasi yun yung sinabi mo eh. Kung wala pang result ngayong taon at feeling mo na paghuhulihan ka na, humihinga ka pa, may pagkakataon ka pa. Hanggat humihinga ka pa, kaya pa. Matanda na ako, Coach Brian eh. Hindi. Kahit matanda ka na, umanap ka ng mga bata pa para silang trumabaho, di ba? Para sa iyo. Kasi bata pa po ako, o di maghanap ka ng mga matatanda. Tama ba? So, meaning, kung hindi ka nagka-result ngayong taon, sabihin mo sa sarili mo, babawi ako, aayusin ko na ngayong December, pagpasok ng January, itotodo ko na. Kung medyo hindi ko pa sineryoso, itodo ko na. Tama. Kung hindi ko pa binigay lahat, ibibigay ko na lahat. Kasi ikaw naman po ikaw naman po ang makikinabang ng lahat ng pagpapaguran or gagawin mo mula ngayon. Hindi yung apply mo, hindi yung kung sino man ikaw. Okay? So sana po sa lahat ng nandito, huwag kang panghinaan ng loob na matagal na ako walang nangyari. Ituloy mo lang kasi darating din yung oras na malay mo, 'di ba? Ngayong taon na tong papasok, yun na pala yung dalawang agila na makukuha mo na yun pala ang magpapadami ng grupo mo. Tama? E paano mo yun mahanap kung titigil ka na? So kailangan mo ituloy hanggat mahanap mo yung pinakaagila. Okay? Kasi naranasan ko po. Akala ko agila na sila, nawala. Okay? Nawala. Kasama ko nung nag-start, nawala. Feeling ko, sabi ko, akala ko agila na, left and right, nakabuo na ako. Nawala. Sabi ko, sige, tuloy ulit. Medyo napanghinaan ng loob kasi nawala. Sabi ko, sige, tuloy, tuloy ulit. Kasi hanggat nandyan ka, may mahanap ka. Ang masaklap or ang mahirap, kung ikaw ang mawala. Kasi kung ikaw ang mawala, hindi na talaga dadami. Hindi na talaga dadami. Sabi nga eh, yung iba hindi mo kayang makontrol. Yung ibang tao hindi mo makokontrol. Pero yung sarili mo kayang mo makontrol. Kung yung iba nagtatamad-tamad, sila yon, hindi ikaw yon. Kaya mong makontrol ang sarili mo, ikaw ang umataw. Bakit? Hindi naman pangarap nila pinag-usapan, pangarap mo. So, ikaw, pangarap mo. Focus ka. Kung ano, part niyan. Kasi darating din yung time, darating yung time, aani ka. Hindi lahat ng nagtatanim, di ba, na alam mo yun, natatagalan sa tinatanim nila. Alam nilang darating yung oras ng pag-ani nila. Darating din yan. At ikaw na rin yung mag-share ng success story mo. At ang pangit mag-share ng success story pag wala kang pinagdaanan. Kaya kung makikita mo lahat ng mga nagiging successful, lahat ng kwento nila, ramdam na ramdam mo bakit. May pinagdaanan sila bago nila nakuha yun. Hindi yung walang pinagdaanan tapos naging successful, hindi maganda yung kwento. Pero yung kwento na marami kang pinagdaanan bago ka naging successful, yun yung pinakamagandang recipe. Kumbaga sa pagluto, yun yung nagpapasarap ng pagluluto. Yun yung nagpapasarap. Yung paano mo trinabaho, paano mo pinrepare hanggang makuha mo yung success mo. So, with that, thank you very much po sa inyong lahat. Sana na-inspire kayo. Kung nagawa ni Coach Domingo, nagawa namin, magagawa mo din. Maniwala ka lang. Okay? So, thank you very much and more power po sa inyong lahat, more success, and
Yun lang. Babalik ko kay Coach Shaira. Yes, thank you so much, Mentor Brian, di ba, sa mga learnings and nakaka-inspire na share ito sa amin. So, I hope madami pong natutunan ng lahat. So, um, naway, di ba, na natuto or may mga na-take kayo na learnings kay Mentor Brian and kay Mentor Domingo. Okay, so, i-message nyo na yung mga nakapag-invite sa inyo,